ang pagbabayad ng buwis. Pakinggan po nating mabuti dahil tayo bilang mamamayan, tayo ho'y nagbabayad ng buwis, bumubuwis ho tayo sa ating pamalan at napakarami hong mga buwis-buwis na mga kinukuha ho sa atin. Tingnan ho natin kung ano mensahe dito sa pagbabayad ng buwis. Ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinapangimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao. At itinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naayon po ba sa kautusan ng pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit ba ibig ninyo akong siluin? Bigyan ninyo ako ng isang denaryo. Titingnan ko." At kanilang binigyan siya. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po." Tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa kanya. Ito ho, Kuya Bert, gaya na sabi ko kanina, alam mo ninyo, bilang tayo anak ng Diyos at mamamayat nasasakop ng isang bansa at ng mga namumuno sa atin, ay hindi ho maiwasan ang hindi do sa mga kinikita natin. Tayo ho ay nagbubuwis, bumabayad ho tayo, at alam naman natin na yung binabayad natin sa mga buwis na yan, yan din ho ang pinaiikot-ikot ng ating pamalaan para sa ganun ay maibalik sa atin sa pamagitan ng mga serbisyo at mga pangangailangan ng taong bayan. Ay noong panahong yun, ang mga hari ay talaga hong binubuwisan ho yan noong mga panahong yun. Ang sabi nga ho dito ay nagbubuwis sa Cesar. Naayon ba? Naayon po ba sa kautusan ng pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi? At dito ho'y sinabi ng Panginoong Hesus na nahalata niyang sila'y gusto ngang siluin. Bakit ibig niyo akong siluin? Bigyan niyo ako ng isang denaryo. At kanilang binigyan siya. Kaninong larawan? Ang pangalan nakaukit dito. Sa Cesar po, tugon nila. Ay di bigay niyo sa Cesar ang sa Cesar. Dito ho, Kuya Bert, sa ating nakasulat ito sa Banal na Aklat, ano ho ang gustong palabasin dito ng mga tao noon at ng ating Panginoon nung siya'y gustong siluin na tungkol ho sa pagbabayad ng buwis sa ating pamahalaan na ngayon ho ay naranasan din ng katauhan, sangkatauhan? Alam mo, Kuya Min, sa mga pangyayari, katulad ng sinasabi mong buwis, ang tatanungin natin, kailan ba sinisilo ng tao ang Panginoon o ang Diyos? Kailan? Kapag nag-iisip siya ng isang bagay na makakasira sa kanyang kapwa, upang sa pagkasira ng kapwang yan ay magtatamo naman siya ng tinatangkilik. Tatanggap siya. Itong mga Pariseyong ito, halos hindi na sila kumikita eh. Kaya gusto nilang siluin eh. Upang kahit papano, yung iniaalay ng mga tao sa templo ay mapunta sa kanila. At kung hindi ka naman magbabayad sa gobyerno o doon sa panahon ng gobyerno ni Cesar, abay mananagot ka kay Cesar at sa kanyang mga kampon. Kaya nga kung lalabagin at sasabihin ni Jesus na hindi na kailangan magbayad sa gobyerno o kay Cesar, sa Diyos na lang, mananagot ang ating Panginoon.
Pero sabi ko nga sa iyo, Kuya Men, maraming mga pangyayari kahit sa ngayon. Maraming gumagawa nito. Sinisilo ang katotohanan. Sinisilo ang Panginoong Yesus. Gumagawa ng paraan upang makasilo sila. Okay? At ngayon, Kuya Men, dito sa mga pangyayaring ito, ipinahihiwatig din sa atin na may karapatan ng gobyerno katulad ng sabi na magbayad tayo ng buwis. At ipinahihiwatig din sa atin sa ngayon yung division ng church and state. Ang gobyerno at ang Diyos. Ang gobyerno ng Diyos ay magkaiba sa gobyerno ng tao. Ito ang ipinahihiwatig niya. Pero dapat ka rin sumunod sa gobyerno, sa batas ng gobyerno. At huwag mo rin kaliligtaan na sumunod sa batas ng Diyos. Kaya nga, sabi niya, ibigay ninyo ang kay Cesar at ibigay ninyo ang sa Diyos. Anong ibig ko sabihin, Kuya Men? May tungkulin tayo sa gobyerno. Hindi ba tayo nandadaya? Hindi ba natin dinadaya ang gobyerno? Kung ito namang mga taxes na naibabayad natin sa gobyernong ito, hindi kaya mga Pariseo naman ang nagkukorap nito? Hindi kaya. Ang tungkulin ba nila bilang namumuno sa gobyerno ay ginagawa nila? O gumagawa sila ng paraan upang suluin ang kanilang kapwa, upang sila ang mapwesto at sila din ang gumawa? Ganyan ang tao, Kuya Men. At ang higit sa lahat, kung nagbibigay tayo sa gobyerno, magbigay din tayo sa Diyos. Kung may tungkulin tayo sa gobyerno, higit na may tungkulin tayo sa Diyos. Ang tanong, ginagampanan ba natin ang tungkuling ibinigay na yon ng Diyos sa atin bilang kasapi sa katawang mistiko ni Kristo? Mga ginigilim namin tagapakinig. Hindi lamang po yung mga kapitbahay natin. Hindi lamang po ang kapwa natin. Bawat taong anak ng Diyos ay may tungkulin sa kanyang kapwa, sa gobyerno, at higit sa lahat, sa Diyos. Napakaganda po ng message nito pong ang pagbabayad ng buwis. Kung tayo ay isang mamamayan, nasasakop tayo ng isang gobyerno, marapat tayo mapailalim sa mga batas ng gobyerno ng tao. Pero bilang isang anak ng Diyos, kailangan tayo pailalim din sa batas ng Diyos. Yan ho ang mensaheng kinakailangan ho natin. Huwag ho naman natin yung mga iniaabuloy natin sa simbahan. Yung inaabuloy natin, hindi ho nakakarating sa tamang pamamaraan para naman sa mga anak ng Diyos. At kung sa gobyerno naman ho, sabi nga ni Kuya Bert, kailangan makarating sa tamang pamamaraan naman, yun ang parang ibig niya sabihin, sa mga taong nasasakupan ng gobyerno. Tama yun. Upang sa ganun ay maging magkaayon ang batas ng Diyos at batas ng tao. Totoo yan, Kuya. O,